Hello guys. On this video, I'm gonna try to tell you some of the pros and cons of being a J1 teacher here in the United States. Kasi that is one of the comments of our viewers doon sa isang video natin. So, sabi niya, Miss Joy, why don't you try to create a video dun sa sa mga challenges na na-encounter namin as a J1 teacher here in the United States. So, eto na nga. I will just try to make this video like na parang nagkukwento lang ako kasi iisipin ko lang kung ano-ano nga ba yung mga pros and cons ng teacher dito sa US. And this is just my own personal experience, no? Since this is gonna be my third year as a J1 teacher here in the USA. Specifically here in Montana. So, ayan. Ano nga ba yung mga pros and cons? So, umpisahan natin sa mga consequences of being a J1 teacher here. First and foremost, sa pag-a-apply pa lang, kailangan prepared ka na financially. Dapat financially ready ka kasi talagang gagastos ka kapag nag-a-apply ka dito as a J1 teacher, especially kung ikaw ay direct hired, no? There are some teachers na yung mga school districts na in-applyan nila is sinasagot yung kanilang mga program fees, tsaka yung, kasi kapag meron kang kapag nag-apply ka as a J1 teacher. So it's a cultural exchange program and kailangan mo ng visa sponsor. So yung mga visa sponsors na yon, of course, they have program fees na kailangan mong bayaran. Tapos meron pang mga ibang fees na kailangan mong bayaran. So in my case, sa visa sponsor ko, I think I paid like around $2,400 no, para sa program fees. Ayan yung aking binayaran. And then, bukod pa doon yung plane tickets nyo, and then yung other fees sa pag-aasikaso ng documents nyo dyan sa Pilipinas, embassy interview fees, lahat ng yon. So, siguro, mag-prepare ka ng around 350,000 to 400,000, mga ganyan. Tapos, kailangan mo ring i-prepare yung sarili mo sa paghahanap ng marirentahan mong bahay dito. Ganun. So, sa umpisa talaga, maraming mga challenges na kailangan mong paghandaan. So, kailangan financially ready ka, emotionally ready ka rin, kasi ang daming mga teachers na pagdating dito, nabibigla, culture shock. So, parang dahil doon, gusto na nilang umuwi ng Pilipinas. Ganyan. So, dapat healthy ang pangangatawan mo, dapat physically fit ka kasi iba talaga yung climate dito. Like kami, napunta kami sa Montana. And dito sa Montana, as in, grabe mag-snow. As in, yung winter nila parang 6 months. No? So, kalahating taon, winter. So, ganyan. So, kailangan talaga, paghandaan mo. Kasi lahat ng sakit talaga makukuha mo. That, i-boost mo yung immune system mo, ganyan. So, ayun yung mga consequences na nakikita ko. And then, sa pagtuturo naman sa mga bata, behavior talaga ng mga bata yung biggest challenge natin dito. There are lots of students na merong trauma, nakakalungkot mang isipin, pero sa Pilipinas kasi, as in, ang mga parents ng mga estudyante natin, they are really involved in their education. And makikita mo, sa loob ng bahay, even our other relatives, tinutulungan talaga natin yung mga anak natin to cope up with the society. Pero dito kasi, ewan ko ba, siguro dahil sobrang independent sila, kahit yung mga maliliit na bata, as in bibihira lang yung talagang sinusuportahan ng parents at yung involve yung parents sa education nila. So, that's another challenge that you can encounter here na dapat paghandaan din natin. And pwede naman din kayong mag-search about sa culture nung society or nung town na pupuntahan ninyo. Kasi iba-iba din naman, no? Kasi ako, dito sa area na napuntahan ko, ganun, maraming mga bata na
meron talaga silang childhood traumatic experiences. So, ayun, that's one challenge. Ano pa ba ang mga consequences na po pwede ninyong ma-encounter dito? Yan, yung mga culture shock, totoo yan. Totoong nangyayari yan sa mga foreign teachers na nagpupunta dito. Kasi, syempre, this is United States, napaka-diverse ng mga tao, ng culture, iba-iba na. May mga areas na mapupuntahan nyo, maraming iba't ibang lahi. So, talagang lahat yun, pakikisamahan nyo. So, ayun. But, yun nga, so, tulad ng lagi kong sinasabi, believe naman din talaga ako sa mga Pilipino kasi kahit saan tayo ilagay, talagang makikibagay tayo. So, ayun lang. And workloads, sa Pilipinas kasi, alam naman natin na talagang bugbog ang mga teachers sa workloads. Doon din sa Oman din, sa Oman naman, medyo chill lang din kami kasi organized naman yung school na napuntahan ko doon. It's also Philippine school. And mga katrabaho ko, mga Pilipino din. And most of the kids are also, mga anak ng Filipinos. So, parang Pilipinas lang din. Pero yung workloads kasi doon sa Oman, although medyo marami din kasi sinusunod din namin ng DepEd curriculum, but not too many. Pero dito talaga sa USA, as in matutuwa ka kasi hindi sila after sa mga documents. After sila kung paano ka nagtuturo and kung paano mo matuturuan yung mga estudyante mo. So, ganun. So, workloads, hindi siya, good side siya. Kapag nagpunta ka dito, as in, maninibago ka sa trabaho. Parang chill ka lang. Katulad ko ngayon, di ba? Chill lang. So, it's Halloween today though. So, all of my kids are outside. And then, ano pa ba? Iniisip ko pa yung mga consequences na pwede natin ma-encounter. Oh, there are some areas din dito na pwedeng magkaroon sila ng problema because of your race. So, pero, di pa naman ako naka-encounter ng ganun. So, magti 3 years na ako dito, pero hindi pa naman ako talaga naka-encounter ng ganun na parang, mga races. Parang wala pa naman ako na-encounter na ganun. So, basta lang naman siguro marunong kang makisama and, kung yung mga tao, nakikita mo na medyo parang tinitignan ka or something, layuan mo na sila, di ba? So, wag mo na silang intindihin. Ganun lang. Then, wag ka na lang magpa-apekto sa kanila. So, ayun. Ano pa ba? Pag meron pa kayong mga questions, just comment on my videos and then try nating i-topic yan. Then, share ko sa inyo yung mga experience ko. And then, ano naman yung mga pros? Pag-usapan naman natin yung mga good sides naman, di ba? So, bakit ba kayo pupunta rito sa United States? Para magturo, di ba? So, dyan naman sa Pilipinas, medyo okay na rin naman yung salary natin. But, here in the United States, I could tell you guys, talagang ang ganda ng sahod. No, lalo na kung marunong kang mag-manage. Tayo naman kasi mga Pilipino, sanay tayong magtipid, sanay nating pagkasyahin kung ano lang yung meron tayo, no. So, although sa mga locals dito, naliliitan sila sa sahod ng teachers, pero syempre, iba naman sa atin, mga Pilipino. So, yung salary natin dito, as in, parang, times 4, times 5 ng annual salary natin dyan sa Pilipinas. Sa DepEd, ha? So, ganun. Depende pa yun sa experience mo. Depende pa kung meron kang master's degree or doctorate degree or kung nag-aaral ka pa. Hanggat nagdadagdag ka ng units mo, pataas ng pataas ang sahod mo. And hanggat lumadagdag ang experiences mo, tumadagdag din yung salary mo. So, ganun sila rito. No? Yan yung number 1 na maganda. Ano pa? Yun nga, may konti lang yung workload. Hindi ka ma-stress sa trabaho. Makakapasyal ka, mabibili mo yung gusto mo, yan, masusupport mo yung family mo sa Pilipinas. So, ganun to. Malaki talaga yung, sa umpisa, magiging challenge talaga yung pag-support mo sa application mo rito. Pagdating mo naman dito, magtipid ka lang. And, unahin mong bayaran yung mga nagastos mo sa pag-a-apply mo rito. Diba? Ganun lang naman. Dito kasi, maganda ang work and life balance. So, as in,
ang time in namin is 8 o'clock. Actually, wala nga kaming time in. Depende na sa'yo kung papasok ka ng 8 o'clock kung magiging honest ka. But syempre, mga tao dito is professional. Even though we don't have yung time in clock, talagang pumapasok kami before 8 o'clock. So, yung mga principals, mababait, napaka-considerate nila, napaka-helpful, tutulungan ka talaga nila. And dito kasi, ang mga principal, hindi sila yung sineserve mo. As in, sila yung nagsiserve sa'yo. Lahat ng maitutulong nila, ibibigay nila sa'yo. Based on my experience sa mga principals na, dalawang principals na ang nakakasama ko. And they are really both good talaga. In hini-help talaga nila ako, tinitrain nila ako, inaalalayan nila ako, ayun, ganon. So sa mga kasama ko din sa trabaho, wala akong nagiging problema. Makikibagay ka lang talaga kasi iba-iba talaga sila ng characters. Even tayo naman, iba-iba rin naman tayo ng pag-take sa mga personalities ng tao, 'di ba? So ganun lang. Ano pa? As of now kasi wala naman ako naging big problem dito kahit na nasa reservation area kasi ako eh. So when I say reservation area, meron kasing mga areas dito sa United States na talagang kailangan nila ng teachers, especially sa mga Native American, ang tawag dito, sa mga Native American areas, like this reservation area. So mga Native Americans yung sineserve namin, yung tinuturuan namin. Public school din siya. So, ganun. Work and life balance, napakaganda. Pasok ka ng 8 o'clock, uwi ka ng 4 o'clock. As in, hindi pwedeng 4:01, 4:05. Napakabihirang mangyari niyan. And, dito, kapag meron kayong activities after 4 o'clock, bayad ka din. As in, kinakount din yung mga overtime mo. Ganun. So, twice a year nga lang kami umuwi ng late kapag ka lang yung parent-teacher conferences kasi ang pagkakaiba lang dito, ang PTC namin is 4 o'clock up to 7 o'clock ng gabi. Yun lang, twice lang. And, ano naman yun? Kasama naman din yun sa pay mo. Kasama na rin sa pay mo yun. And, ang mga principals dito kasi napaka-considerate. If you have overtime, like yung 2 parent-teacher conferences namin, 2 days na yun, pagkadating ng Friday, pauwing ka nila ng maaga. 2 o'clock lang uuwi ka na. And maraming pagkakataon na kapag Friday, kasi dito, every Friday is early dismissal. And there are also some areas here na 4 days a week lang ang pasok. So pag natsyempuhan nyo yun, di ba, swerte nyo. So ganon. Dito kami, maraming Fridays na 2 o'clock pa lang, pinapauwi na kami kasi wala na kaming estudyante. Kasi every Friday dito, early dismissal, 2 o'clock lang, umuwi na yung mga bata. Ganun. So, tapos, dito, konti lang din ang estudyante mo. But, still, depende pa rin sa area na pupuntahan mo, ha? Pero dito kasi sa amin, sa area namin, parang pinakamarami na sa isang classroom is 20. Yun na pinakamarami. Ayun. Ako kasi, special ed teacher ako. So, I have 23 students. Pero, iba-iba ng ng time. Iba-iba ng schedule. So, ayun guys. Ayun yung mga magaganda rito. At isa pang na-enjoy ko rito, maraming thrift store. Yung mga thrift stores dito, sobrang mumura, mga branded, at parang mga bago pa. So yun, isa yun sa side hustle ko. Nagte-thrift store talaga ako and then binibenta ko sa Pilipinas. Kasi, nakakatuwa kasi hindi ako bumibili ng mga bagong, alam mo itong mga suot ko na to, hindi to bago guys. Binili ko to sa thrift shop lang. Pero ang tatak nito is, hindi naman ako nagbabrag ha. I'm just sharing it to you guys na ito yung isang part na nagustuhan ko rito, no. So this is Leslie Bourne. Pero alam nyo kung magkano lang to? Parang $3. 150 pesos sa thrift store. And masasabi nyo ba na na pre-love yan? Hindi, di ba? Parang bago pa. So yun, that's one thing na enjoy ko talaga dito. And they have Black Friday sales, yung mga gadgets, ayan. Nagsisale siya every November bago mag-Thanksgiving or after Thanksgiving yata, ganyan. Super sale. Parang yung TV namin, it's 50 inches pero nabili lang namin siya ng $150. So around 8,000 pesos, di ba?
50 inches na yon. So, ganun. Yun yung isa sa na-enjoy ko rito. Mga sale nila. So, ano ba? Ayun guys. So, ayan. Kapag may question pa kayo, meron kayong gustong malaman, just comment down below guys. And I'm very willing to answer. Isa-isahin natin yan na i-topic. Pero, syempre, may share ko lang sa inyo yung experience ko. Hindi naman kasi pare-pareho ng experiences. So, kung gusto nyo pang makatry ng ibang experiences ng ibang mga J1 or H1B teachers dito sa USA, panoorin nyo rin yung mga videos sila. Maraming mga teachers na nagba-vlog na about sa mga experiences nila dito. Ako kasi, I'm currently a SPED teacher here in Montana. So, kung ano experiences ko dito sa Montana, yun lang yung may share ko sa inyo. But at least, it will be helpful. One thing, isa pang gusto ko dito sa Montana is, wala kaming sales tax. Parang dalawa lang ang states na dito sa buong United States na walang tax. Montana, and nakalimutan ko yung isang state. Para dalawa lang kami. So yun, kaya yung cost of living, medyo average lang. Average lang yung mga bilihin. Pero nagbabayad pa rin kami ng tax ha, sa mga pay namin. Yung sales tax lang yata yung wala. Ganon. So, ayun guys. I hope meron kayong natutunan at may napulot kayo sa video na to. And just comment down below if you still wanted to know more about being a teacher here in the United States. Thank you so much guys. And please continue to support me para makagawa pa tayo ng iba pang mga videos. Bye guys! See you later. Bye!